Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2071 hanggang 2100. Nanatiling kalmado si Severin nang maramdaman niya ang napipintong digmaan. Hinulaan na niya na ang balita ng pagkamatay ni Uzer ay magdadala ng digmaan kapag ang lahat ay nabighani nito. Bukod dito, si Sean at ang iba pa ay nauna sa kanya at tiyak na ipapaalam sa Dayform Sect ang balita. Hinding-hindi siya bibitawan ni Dayform Sect kapag nalaman nilang pinatay ang kanilang kababalaghan. Napangisi si Severin sa loob nang makita niyang sinasalakay na siya ng mga Paragon cultivators pagkalabas niya sa puyo ng tubig. Bagamat hindi niya lubos na kilala si Guano, ang kanyang paglilinang ay dapat na isang level 9 Paragon upang maging isang elder ng Dayform Sect. Ang galit ng mga makapangyarihang Paragon cultivators ay naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langgit. Ayaw ni Severin na masaktan si Diane at ang iba pang mga babae dahil sa kanya, kaya bumangon siya sa langit at tumabi kay Miles sa ere. Nang makita ni Miles si Severin na dumarating sa tabi niya, lihim siyang nag-transmit ng mensahe kay Severin gamit ang kanyang Divine Sense habang nilalabanan ang sumisikat na aura ni Guano. Severin, talagang pinaghirapan mo ako sa pagkakataong ito. Bulong ni Miles na may pilit ng ngiti. Talagang hindi niya inaasahan na papatayin ni Severin ang kababalaghan ni Dayform Sect na si Uzer. Talagang nasa atsara sila. Bukod dito, ang katotohanan na nakuha ni Severin ang mana ng Wildfire Royal Paragon at ang pinakamahusay na espiritual na kayamanan ay hindi nagpabuti ng mga bagay. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang bagay na iyon ay kinaiinggitan ng maraming Paragon cultivators. Alam ni Miles na ang mga elder ng iba't ibang sekta ay nag-iisip na patayin si Severin para agawin ang mga kayamanan. Kaya naman, hindi siya magtataka kung hindi makakalabas si Severin sa Arctic Heights ng mag-isa. Bagamat si Miles ay isang sword cultivator, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas malaki kaysa sa isang Paragon sa parehong kaharian, hindi lang si Guano ang Paragon sa Arctic Heights. Si Fabian mula sa Gars ay nanunood din mula sa gilid, na may kaunting pagpatay na layunin at kasakiman sa kanyang mga mata. Gusto rin niyang ipaghiganti si Sean. Sa malayo, ang mga elder ng Pure Void Sect, Morber Sect, The Steels, at iba pa ay nanunood din sa gilid na para bang nanunood sila ng isang drama na nagaganap sa TV. Kung matalo ako ni Guano at mapatay si Severin, lahat ay magsisimulang makipaglaban sa isa't isa para sa Royal Paragon espiritual na kayamanan. Sa isip ni Miles, lalong sumasakit ang ulo niya. Inaasahan lang niya na mabilis na makarating ang Oscar pagkatapos matanggap ang mensahe. Kung hindi, maaaring hindi niya maprotektahan si Severin laban sa napakaraming Paragon sa kanyang antas ng cultivation. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, nagpadala siya ng mensahe kay Severin gamit ang kanyang Divine Sense. Severin, kapag nagsimula na ang laban, dapat tumakas ka kaagad. Bibilhan kita ng oras. Nang marinig ni Severin na napakaseryoso ni Miles, naunawaan din ni Severin na kapag mananatili siya rito ay magdudulot pa siya ng gulo kaya tumanggo siya. Kasabay nito, si Guano, na nakatayo sa himpapawid, ay nakita si Miles na mukhang determinadong protektahan si Severin, na naging sanhi ng pagdilim ng kanyang sariling mukha. Nang marinig ni Guano si Miles na nagtatanong sa kanya kung sa tingin ba niya ay tatayo talaga siya at walang gagawin habang pinagbabantaan niya si Severin, sa sobrang galit niya ay muntik na siyang ma-stroke. Total, isa siyang elder ng Dayform Sect at isang cultivator ng Paragon Realm, pero nang ahas pa rin si Miles na takutin siya pabalik. Gawin mo ito sa gusto mo. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Galit na sigaw ni Guano na may kadiliman sa mukha. Pagkatapos sabihin iyon, isang naglalagablab na banal na liwanag ang sumambulat mula sa bawat selda sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagkapakpak ng kanyang mga damit. Ang malakas na kapangyarihan ng langit at lupa ay tumaas sa langit tulad ng isang makinang na liwanag. Sa isang iglap, isang maliwanag at nagliliyab na liwanag ang sumambulat mula sa malalawak na kabundukan at nagpapaliwanag sa lupa. Kasabay ng nagniningning na liwanag, tumaas ang walang hangganang aura ng takot. Alam ng lahat na sa wakas ay magsisimula na ang digmaan laban kay Severin nang makita nila iyon. Nakita nilang lahat si Guano, nababalot ng maliwanag na liwanag, dahan daw ang inaabot ng isang daliri. Sa susunod na sandali,
Ang buong kalangitan ay yumanig ng husto, at pagkatapos ay isang daliri, tulad ng isang banal na haligi, ang bumagsak kay Severin mula sa itaas ng langit. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay napuno ng malakas na hangin, kumikislap na kulog, at lumilipad na mga ahas na pilak. Ang buong Arctic Heights ay naging isang eksena mula sa isang apocalyptic doomsday. Crack! Nang bumagsak ang malaking daliri, may mahinang tunog ng pagkabasag sa nakapalibot na kalawakan na parang kahit na ang tela ng time-space mismo ay hindi makayanan ang pang-aapi. Hindi naiwasang may kuyam ni Tobias ang kanyang mga kamao nang makitang malapit ng mahulog ang taas langit na daliri kay Severin. Tinitigan siya nito na may magaang ngiti, sumisigaw. Severin! Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Hindi kalayuan, si Soren, na may galit kay Severin, ay tumawa ng may paghahamak at pangungutya na sinabi. Hahaha. Tingnan natin kung paano mo malalabanan ang atake ng isang Paragon, Severin. Pagkatapos ng isang paghinto, umiling siya at sinabing may halong panghihinayang sa mukha. Sayang lang at hindi kita kayang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Naisip ni Soren ang tungkol sa pagpatay kay Severin mula nang sapilitang itinaboy siya ni Severin mula sa palasyo habang nakikipaglaban para sa mga relic ng Royal Paragon. Gayunpaman, dahil sa labis na pang-aapi kay Severin noong panahong iyon, hindi lubos na nakatitiyak si Soren na kaya niya itong talunin. Sa huli, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-atubili na umalis sa palasyo. Kaya naman, natural na tuwang-tuwa si Soren ng personal na kumilos ang isang elder mula sa kaharian ng Paragon. Sa sandaling iyon, ang isang Pure Void Sect elder na nakasuot ng itim na roba ay may kumislap na liwanag sa kanyang malalalim na mata. Sinabi niya ka Soren gamit ang kanyang divine sense. Haharangen ko ang ruta ng pagtakas ni Severin kung kumilos din si Fabian mula sa Gars. Magnakaw ka ng Royal Paragon relics mula kay Severin kapag nangyari iyon. Kumpiyansa na tumanggo si Soren. Huwag kang mag-alala. Maaari mong iwanan ito sa akin. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay kay Severin. Ang ilang mga kababalaghang tao na may buto upang pumili kay Severin ay naghihintay na makita ang kanyang kamatayan. Kasabay nito, ang mga walang sama ng loob kay Severin ay naghihintay na siya ay patayin upang sila ay makipagkumpetensya para sa mga espiritual na kayamanan at sa Wildfire Royal Paragon relics. Ang mga damit ni Severin ay umiihip ng napakabaliw sa ilalim ng labis na presyon at ang ilang bahagi nito ay gumuho. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Paragon level na pag-atake na maaaring magpakilos sa kapangyarihan ng langit at lupa, na higit pa sa kung ano ang kayang hawakan ng isang Supreme Saint Cultivator. Ang pressure pa lamang ay nagpaputla na sa mga mukha ni Dayan at ng iba pang mga babaeng hindi kalayuan. Gusto na nilang lumipad sa ere ngayon, ngunit pakiramdam nila ay hindi gumagalaw ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan, dahilan para hindi sila makagalaw. Para silang nakakulong sa isang di nakikitang hola. Bagamat hindi sila ang target ng aura, ang nakakatakot na pamimilit na nagmumula kay Guano ay nagpapanginig pa rin sa kanila ng hindi namamalayan. Sa sandaling iyon, kumilos si Miles. Kumaway ang kanyang kamay, inilunsad niya ang isang hampas ng palad sa abot langit na daliri, at nagbanggaan ang dalawa. Boom! Kasabay ng nakakabinging dagandong, nagsimulang yumanig ng husto ang lupa, at natangay ang malaking daliri sa langit. Ang orihinal na magulong mundo ay bumalik sa katahimikan sa susunod na sandali na parang walang nangyari. Gayunpaman, pinatunayan ng nagliliyab na alikabok sa lupa na isang nakakatakot na banggaan ang naganap. Napalitan ng galit ang saya ni Tobias nang makitang na-neutralize ang pag-atake ni Guano. Galit na nagmura siya, sa tingin niya ay nakakaawa. Hindi lang siya ang nag-iisip ng ganoon. Nasaroon din ng loob ang iba nang makitang ligtas si Severin. Si Miles ay humakbang pasulong, at ang kanyang mar-angle na aura ay kumalat sa himpapawid, na ikinagulat ng lahat na nanonood. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng mensahe kay Severin gamit ang kanyang divine sense. Tumakbo. Nang marinig ito ni Severin ay hindi na siya nagdalawang isip. Ang kanyang buong kapangyarihan ay sumabog, at pagkatapos ay bumangon siya sa langit, naging bahaghari, at lumipad patungo sa labasan ng Arctic Heights. Sa sandaling nakita niya si Severin na pumailang lang sa langit,
Agad na inutusan ni Guano ang kanyang mga alagad. Mga disipulo ng Dayform sect, pigilan si Severin sa pag-alis sa lugar na ito. Hindi siya dapat payag ang umalis. Ang mga disipulo ng Dayform sect ay naglabas ng kanilang mga aura at sumugod kay Severin. Lumipad sila mula sa iba't ibang dako upang sumali sa larangan ng digmaan, at ang eksena ay naging mas magulo. Pagkakita nito ay inutusan ni Miles sina Raymond at Celeste. Tulungan ninyong dalawa si Severin na makatakas habang pipigilan ko sina Guano at Fabian. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ni Miles ang kanyang kamay at agad na hinugot ang spiritual treasure sword. Sa sumunod na sandali, ang naglalagablab na espada na nakapaligid sa kanya ay bumangon na parang isang nagniningning na liwanag, tumagos sa kalangitan at lumilipad sa hangin habang naglalabas ng lubhang nakakatakot na aura. Matapos makita si Miles na kumukuha ng kanyang espiritual na kayamanan, hindi nag-atubili si Guano. Tinatakan niya gamit ang kanyang mga kamay habang ang kanyang damit ay mabilis na iwinawagayway ng hangin. Kasabay ng kanyang selyo, ang mga bakas ng kulog ay lumabas mula sa kanyang katawan, na nagtatagpo sa kanyang harapan upang bumuo ng isang kulog na sibat na kasing kapal ng isang haligi habang ang isang napakalakas na aura ay patuloy na lumalabas dito. Mamatay. Mabangis na sigaw ni Guano. Ang lupa at langit ay tila yumanig ng husto, at isang malakas at hindi kilalang aura ang kumalat sa buong kalangitan. Ang mga ekspresyon ng mga elder mula sa iba pang mga sekta na nanunood ng labanan mula sa malayo ay agad na nagbago nang maramdaman nila ang aura. Iyan ang mga diskarte sa pakikipaglaban sa kulog ng Dayform sect. Tila binubunot ni Guano ang lahat ng malalaking baril para patayin si Severin. Sa pagsisimula pa lang ng tandang, si Guano, na nag-condensed sa Thunder Spear, ay inisyon si Miles at inihagis ang Thunder Spear sa kanya. Whoosh! Ang langit ay napunit ng kulog sa isang iglap, na nagdulot ng malalaking bitek sa mismong tela ng time-space. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay gumuho sa lupa at nabasag ang kalangitan, na naging sanhi ng marahas na hangin, lupa, tubig, hangin, at apoy kung saan man dumaan ang sibat ng kulog na parabang ang lahat ng espasyo sa daan ay nabasag sa matinding kaguluhan. Hindi nang ahas si Miles na maliitin ang paparating na pag-atake ni Guano. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay sumabog, na naglalabas ng malakas na kapangyarihan ng langit at lupa, na bumubuhos sa espiritual na kayamanan na espada sa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang matalim na layunin ng espada ang biglang bumangon mula sa lupa at sa langit. Slash! Mahinang ungol ni Miles. Inihampas niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, at isang asol na sinag ng espada na ilang milya ang haba ang tila naghati sa langit at lupa, na nagliwanag sa buong kalangitan ng Arctic Heights. Boom! Ang malaking pagsabog ay nagdulot ng isang nakakatakot na shockwave, na agad na sumire sa isang lugar na mahigit 10 milya ang taas. Ang malaking pagsabog ay nagdulot ng isang nakakatakot na shockwave, na agad na nagwasak sa isang lugar na mahigit 10 milya sa lupa. Si Severin na lumilipad ay natapon din ng shockwave. Sinusubukang pakalmayan ni Severin ang sarili nang hinahabol na siya ng malaking bilang ng mga disipulo ng Dayform sect. Pagkakita nito ay agad niyang sinabi kay Raymond at Celeste sa tabi niya. Maaari bang samahan ninyong dalawa ang aking mga asawa sa kaligtasan, at haharapin ko ang mga humahabol sa likod. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Raymond. Nasa ilalim siya ng utos ni Miles na i-escort si Severin sa kaligtasan, ngunit gusto ba ni Severin na harapin mismo ang mga humahabol sa kanya? Hindi ba't inuuna nito ang kariton bago ang kabayo? Naisip niya. Bagamat nagalit din siya sa pagkuha ni Severin ng Royal Paragon Relics at nangungunang espiritual na kayamanan para sa kanyang sarili, interes din ng sekta ang nakataya. Kaya, imposible para sa kanya na kumilos bilang isang masamang kontrabida. Umiling agad si Raymond at sinabing, "Hindi. Kailangan mong sumama sa amin." Bumantong hininga si Severin at sinabing, "Natatakot ako na hindi tayong lahat ay makakalabas dito ng ligtas kung sasama ako sa iyo." Sa sandaling iyon, dumarami ang mga disipulo ng Dayform sect na humahabol sa kanila. Nang makita ito, sumuko si Raymond sa pagpipilit kay Severin na sumama sa kanila. Mabilis niyang inakay si Diane at ang mga babae na lumipad palabas ng Arctic Heights.
Matapos masiguradong wala na ang mga babae, lumingon si Severin. Naglabas siya ng dalawang espiritual na kayamanan, ang Dark Gold Bell at Scarlet Sky Sword. Sa sukdulan ng aura, sumugod siya sa mga disipulo ng Dayform Sect. Ang grupo ng mga disipulo ng Dayform Sect, na ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay level 6 o level 7 Supreme Saint lamang, ay bumaba ng paisa-isa sa bawat welga ni Severin. Ito ay kasing dali ng paghiwa ng mga gulay. Habang pinapatay ang mga disipulo, nagpatuloy siya sa paglikas palabas ng Arctic Heights. Nang makitang kahit ang mga disipulo ng Dayform Sect ay hindi mahuli si Severin, balisang tumingin si Fabian kay Guano, na hinihila pababa ni Miles. Siguradong nagsisimula na siyang magpanik. Itinaas niya ang kamay niya at ginawang claw habang sumisigaw ng malakas. Ikaw brat na walang hiya. Paano mo nagawang saktan ang disipulo ko? Walang paraan na hahayaan kitang makatakas. Sa isang iglap, isang malaking claw strike na kasing laki ng isang bundok ang nabuo sa kalangitan, at ang nakakatakot na aura na nagmumula dito ay nagpang-inag sa lahat ng walang tigil. Sa pag-aakalang walang kahihiyan si Fabian sa pambubuli sa mga mas mahina sa kanya, si Miles, na nakikipag-away kay Guano, ay umatungal sa kanya ng papatay. Fabian, paano mo nagawang atakihin ang disipulo ko? Tandaan mo ang mga sinabi ko, siguradong pagbabayaran namin ng Grundy Uno Sect ang mga guards para dito. Nanatiling hindi natinag si Fabian. Ginawa niyang mga kuko ang kanyang 5 daliri upang kontrolin ang Phantom Claw, na tumama sa kalangitan upang idiin si Severin. Sa sandaling iyon, si Severin, na nakikipag-away sa mga disipulo ng Dayform Sect, ay nagtaas ng ulo at sinulyapan ang matalim na Phantom Claw strike sa itaas niya. Nanliit ang kanyang mga pupil nang maramdaman niya ang nanginginig na aura na papalapit sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Severin ang napakalapit na kamatayan. Si Soren, Tobias, Sean, at ang iba pang mga kababalaghan ay nakaramdam ng saya nang makita nila ang paparating na pag-atake kay Severin. Para bang nakita na nila ang pagkamatay niya. Gayunpaman, may kakaibang panginginig ng boses sa malayong kalangitan, tulad ng tunog ng isang malaking kampana. Niyanig ng tunog ang kalangitan at ikinagulat ng lahat. Nang sila ay nagtataka pa kung saan nanggaling ang tunog, ang Paragon level na mga elder sa mga pangunahing sekta ay nataranta, at ang takot ay bumabalot sa kanilang mga mukha. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang walang katapusang kinang ay namumulaklak sa silangang kalangitan. Nagkaroon din ng maringal na hininga ng kawalang hanggan, na tila pumawi sa lahat ng oras at lahat ng nilalang. Bukod dito, may halong galit sa nakakakilabot na aura. Para bang susunugan nito ang buong mundo, nakakakilabot ang lahat. Biglang narinig ng lahat ang boses na parang nagmumula sa langit. Fabian, sa tingin mo ba, ako, mula sa Grundy Uno Sect, ay hahayaan kang gawin ang anumang gusto mo sa aking disipulo? Sa isang galit na dagandong, naramdaman ng lahat ang isang nakakatakot na presyon na dumarating sa kanila. Ito ay kung ang maringal na langit at lupa ay nagpapababa sa kanilang dibdib, na nagpapahirap sa kanila na huminga. Ang labis na galit ay nagpatakot sa lahat. Lalo na ang malungkot na mukha at payat na si Guano, na nakasuot ng berdeng damit. Hindi niya maiwasang manginig sa kaibuturan ng kanyang puso matapos marinig ang galit na dagandong. Pinagmasdan niya ang bahaghari na umuusbong mula sa malayo sa kalangitan, dahilan upang ang kanyang mga mag-aaral ay marahas na lumiit. Pati ang tono niya ay nanginginig sa pagbigkas ng pangalan. O.S. Oscar Burton. Ang nakakatakot na ekspresyon ni Guano at ang pangalan ni Oscar ay nagulat sa lahat sa Arctic Heights. Ang Grundy Uno Sect leader, si Oscar Burton, ay nandito na. Gasp! Isa itong Royal Paragon Cultivator na pinag-uusapan natin. Hindi ako makapaniwala na ang leader ng sekta ng Grundy Uno Sect ay personal na makikialam. Ibig bang sabihin ay ligtas na si Severin? Ang mga bulalas ay patuloy na umalangaw-ngaw mula sa buong paligid. Isang mahabang bahaghari ang mabilis na lumipad patungo sa Severin sa kalangitan ng Arctic Heights. Sa loob ng bahaghari ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal. Bakas sa mukha niya ang galit na may halong determinasyon.
Ang kanyang marangil na katawan ay tila naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan habang ang isang nakakatakot na aura ay patuloy na lumalabas dito. Ang lalaki ay walang iba kundi si Oscar, ang pinuno ng sekta ng Grandi Uno Sect. Sa sandaling iyon, nakatayo si Oscar sa himpapawid. Punong-puno siya ng galit habang ang kanyang mga kasuotan ay tumalsik sa hangin. Tinitigan niya ng masama si Guano, na nasa hindi kalayuan, at si Fabian Gars, na naglunsad ng pag-atake kay Severin. Ang lakas ng loob mo, Guano. Daing ni Oscar, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat pulgada ng kalangitan. Sa isang iglap, isang marangil na presyon ang kumalat pababa sa Guano. Sa harap ng tanong ni Oscar, namutla si Guano na kanina lang mayabang. Sa sobrang takot ay hindi siya makapagsalita. Sa hindi kalayuan, si Fabian, na nakasuot ng itim na damit, ay mataimtim at natatakot na nakatingin sa naganap na eksena. Si Oscar ay isang tunay na Royal Paragon, habang siya ay isang level 9 Paragon lamang. Walang paraan na manalo siya laban sa kanya. Hindi lang si Guano at Fabian ang natakot sa nagliliyab na aura na nagmumula kay Oscar. Sa sandaling iyon, ang mga Steel at ang Paragon level na mga Elder ng Pure Void Sect, Marver Sect, at iba pang mga sekta ay lahat ay nagulat nang lumitaw si Oscar. Hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano dahil napakalaking agwat sa kanilang kapangyarihan kumpara kay Oscar. Nakatitig lang ang lahat sa kanya at likas na umatras ng ilang hakbang. Bagamat mayroon lamang isang antas ng pagkakaiba sa pagitan ng Royal Paragon level at level 9 Paragon, ang agwat ay parang isang hindi malulutas na bangin. Si Miles, na may nakakatakot na aura na bumabalot sa kanyang katawan, ay hawak pa rin ang kanyang spiritual treasure sword sa himpapawid. Agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha nang makitang lumitaw si Oscar. Nawala rin ang galit sa kanyang mukha, at sa wakas ay nakapagpahinga na rin siya. Nandito ka na rin sa wakas. Kung dumating ka mamaya, nanginginig ako kapag iniisip kung ano ang maaaring mangyari. Hamina ang boses ni Miles. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding takot nang tumango siya kay Oscar. Inilipat ni Oscar ang kanyang tingin mula kay Guano patungo sa napakalaking fingerprint na malapit nang mapunta Severin. May bahid ng pang-aalipusta sa kanyang labi. Sa tingin ko, ito ang sikat na lihim na pamamaraan ng Gar na kilala bilang Sky Crusher Seal. Sa sandaling magsalita siya, isang marahas na hangin ang sumabog sa paligid at isang pagsabog ng masaganang enerhiya ang pumuno sa kapaligiran mula sa itaas. Ang payat na kamay ni Oscar ay tila kumikinang na may bituing ningning habang inilalahad niya ito mula sa manggas ng kanyang kulay abong damit. Sa isang masigla at kasunod na pagpitik ng kanyang mga daliri, ang kanyang kilos ay nagdulot ng isang kulay-kulay na bahaghari na liwanag na humiwa sa kawalan ng napakabilis na bilis. Habang sumisid ang liwanag sa himpapawid, isang nakakabinging dagandong ang sumabog sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng lahat. Nanginginig ang paligid habang ang malaking fingerprint ay nawala sa isang maliwanag na enerhiya na pumuno sa kalangitan. Sa segundong iyon, sinamsam ni Oscar ang panandaliang palugit upang hawakan si Severin gamit ang kanyang telekinetic powers at hilahin ang huli sa kanyang tagiliran. Sa sandaling makalaya si Severin mula sa paparating na panganib, nag-alok siya ng mabilis. Salamat, Sect Leader. Ngumisi si Oscar. Walang alinlangang tinupad mo ang iyong pangalan bilang aming pangunahing disipulo. Nagulat ako na nagawa mong patayin ang user ng Dayform Sect sa kabila ng ilang antas na mas mababa sa kanya. Tahimik na tumayo si Severin sa tabi ni Oscar at nakahinga ng maluwag nang hindi siya pagsabihan ni Oscar. Naging mabilis ang lahat kaya nailigtas na si Severin nang ay proseso ng lahat ang kanilang nasaksihan. Nanginginig si Sean sa galit mula sa sona ng mga guards habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Severin palayo sa kaligtasan. Kalokohan. Naisip niya na tiyak na ang pagkamatay ni Severin, ngunit lumitaw si Oscar nang wala sa oras. Nag-echo sa isip ni Sean ang boses ni Fabian. Ang labanang ito ay natalo na ngayong dumating na si Oscar. Siya ang pinuno ng Grandi Uno Sect, pagkatapos ng lahat. Umalis ka sa lalong madaling panahon. Hindi sumagot si Sean at patuloy na pinandilatan ng masama si Severin. Ang lahat ng iba sa larangan ng digmaan ay tila may parehong reaksyon. Naikuyom ni Soren ng Pure Void Sect ang kanyang mga kamao at namumula.
Mukhang hindi mauubos ang iyong swerte, at buhay ka pa sa kabila ng lahat ng nangyari. Siya rin, ay nagnanais na mamatay si Severin, na kung kaya't higit na nakakabigo kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Sa kabila ng kanyang galit, alam ni Soren na walang saysay na magpatuloy at nagpa siya na umatras. Sa loob ng Steels, ang magagarang damit ni Tobias ay matikas na lumipad sa hangin habang ang kanyang gwapong mukha ay nalilito sa galit. Severin. Dinuraan niya ang nagngangalit na mga ngipin na para bang handa na niyang punutin si Severin. Pakiramdam niya ay napakahiyang dumating si Oscar nang malapit ng patayin si Severin. Ang sinumang nagkaroon ng karne ng baka kasama si Severin ay makakahanap ng gayong pag-unlad na isang mapait na tableta upang lunukan. Habang silang lahat ay nagpupumiglas sa paghihirap ng pagtanggap sa nangyari, si Oscar ay nagtaas sa lahat at iniskan ang lugar bago itinoon ang kanyang tingin kay Guano at mga kaalyado. Sa pagtama ng mata, ang kalmadong tingin ni Oscar ay naging matalim. Balak mo bang patayin ang pangunahing disipulo ng aking sekta? Kalmado ang boses ni Oscar, ngunit ang mga nakarinig sa kanya ay nakadarama ng nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi na nagbabantang supulan ang bawat buhay na nilalang. Nang marinig ito ng kalapit na mga elder ng sekta, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugad habang ang takot ay pumasok sa kanilang mga mata. Alam nilang lahat na si Oscar ay isang level 8 Royal Paragon, na higit pa sa kanilang Paragon level na lakas. Sa pagharap sa pag-asam ng galit ni Oscar, si Wayman, ang elder ng Pure Void Sect ay sabik na nag-alok ng isang nakapapawi ng ngiti. Hindi naman. Wala kaming ganoong intensyon. Nang walang karagdagang pagkaantala, ang elder at ang iba pa niyang mga alagad ay nagmamadaling umalis. Bago dumating si Oscar, naisip na nila dati ang pag-aani ng mga samsam na nagmumula doon, ngunit ang motibasyon na iyon ay nagbago mula noon hanggang sa makalayo sa abot ng kanilang makakaya. Wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon laban kay Oscar kahit na naglagay sila ng nagkakaisang prente. Ang mabilis na pag-atras ng Pure Void Sect ay nagresulta sa isang domino effect, dahil isa-isa ng pinamunuan ng mga elder ng iba't ibang sekta ang mga miyembro ng kanilang sekta habang tinitiyak kay Oscar na hindi nila kailanman pinlano na atakihin si Severin. Mabilis silang umalis, na may ilan na nagnanais na sana ay wala sila roon noong una pa lamang. Kung tutuusin, wala ni isa sa kanila ang makakayanan ang kahihinatnan kung biglang nagalit si Oscar. Hindi nagtagal bago tumahimik ang mataong Arctic Heights. Ang Pure Void Sect, ang Marver Sect, ang Steels, at karamihan sa mga hindi kaakibat na practitioner ay umalis na. Tanging ang Deiform Sect at ang Gars ang natira. Nang wala na ang mga tao, si Oscar, na nakasuot ng kulay abong damit, ay itinoon ang kanyang matalim na tingin kay Guano sa ibaba. Ang kanyang mga titig ay nagsalita ng mga volume kahit na walang salita ang ipinagpalit. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Guano ng matinding pakiramdam ng di may iwasang kapahamakan. Laganap ang takot sa kanya, at ang kanyang likas na ugali ay sumisigaw na dapat niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nako, sobrang bagal lang ng reaksyon niya. Sa isang kurap lang, humarap si Oscar kay Guano at itinulak ang kanyang palad. Ang kanyang hindi mapagpanggap na pag-atake ay tila pasanin ang bigat ng buong kalangitan at bumuo ng sariling mundo sa isang suntok. Hindi makayanan ang lakas ng palad ni Oscar, napalipad si Guano habang ang isang spray ng dugo ay tumakas sa kanyang mga labi. Kalaunan ay bumagsak siya sa lupa at inukit ang isang napakalalim na bangin sa epekto. Napakabilis ng lahat. Ilang segundo lamang ang lumipas, ngunit si Guano ay nakahiga ng malubha. Ang mga elder ng iba pang mga sekta na tumakas na sa Arctic Heights ay nagmamasid sa sitwasyon mula sa malayo. Ang paningin ni Oscar na nagdulot ng matinding pinsala kay Guano sa kaunting pagsisikap ay nagpalunok sa kanilang lahat sa takot. Kaya, iyon ang lakas ng isang Royal Paragon. Talagang nakakatakot. Isang suntok lang ni Oscar ang kailangan para masugatan ang isang level 9 na Paragon tulad ni Guano. Buti na lang hindi namin na-atake si Severin. Oo, kung hindi, naranasan natin ang parehong kapalaran ni Guano. Sa loob ng bunganga, dahan-daang bumangon si Guano at pinutol ang isang sorry figure. Ang kanyang dating malinis na berdeng damit ay punit-punit, at ang kanyang mukha ay may mga galos na bunga ng galit ni Oscar.
Isang kumukulong kaldero ng galit at hinanakit ang bomb-alot sa loob niya. Umangat ang ulo ni Guano at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Sinabi niya kay Oscar sa isang magalang na tono. Ikaw ay isang Royal Paragon, Sect Leader Oscar. Hindi mo ba naisip na ginagamit mo ng hindi makatarungan ang iyong kapangyarihan upang apihin ang mahihina? Isang malamig na ngiti ang tugon ni Oscar. Hahaha. Masasabi ko rin sa iyo ang ginawa mo bago ako dumating. Agad na umasim ang ekspresyon ni Guano at hindi niya matanggap ang mga nangyayari. Nagpatuloy siya. Ang iyong pangunahing disipulo, si Severin, ay kinuha ang buhay ng aking disipulo sa loob ng mga guho. Inaasahan mo bang hindi iyon papansinin ng ating sekta? Pinunasan ni Oscar ang kanyang manggas, at ang malamig na ngiti sa kanyang mukha ay naging mataimtim. Tumingin siya ng masama kay Guano at sinabing, ang pag-aagawan para sa kayamanan sa loob ng mga guho ay, sa asensya, isang pagsubok ng lakas. Idinidikta ng tadhana na ang kababalaghan ng Dayform sect ay mapupuksa at mabuburo mula sa pag-iral ng pangunahing disipulo ng aming sekta. Ang pag-atake sa isang junior ay isang kaiyahiyang pag-uugali, lalo na kapag ito ay nagmula sa isang paragon na tulad mo. Inaasahan ko na babayaran mo ang iyong mga aksyon ngayon. Lumalamig ang boses ni Oscar sa dulo, at ang nakakatakot na pressure na ipinalabas niya ay tumindi sa paligid ng Guano. Dahil nagmamadaling makatanggap ng pakiusap ni Miles para sa tulong, nasaksihan ni Oscar ang isang pinakakahiyahiyang eksena ng dalawang paragon na nakikipagtulungan sa isang Supreme Saint. Sa pagharap sa interogasyon at napakatinding aura ni Oscar, naramdaman ng nasugatan na si Guano ang kanyang sitwasyon na lumiliko ang mundo. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumasalamin sa kanyang gulat. Kalokohan. Nagmura siya ng mahina kay Miles na walang kahihiyang humanap ng backup sa unang pagkakataon. Nahirapan si Guano na panatilihin ang kanyang kahan-ahon sa ilalim ng nakakasakal na presyon, at hindi siya makagawa ng tugon sa mga hinihingi ni Oscar. Samantala, nabalot na ng takot si Fabian nang makita niya ang mabilis na kawalan ng kakayahan ni Guano. Humakbang siya at sinabing, hihingi ng paumanhin sa iyo ang mga guards sa pamamagitan ng pag-aalay. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Oscar. Ako ay isang makatwirang tao. Dahil handa kang mag-alok ng isang bagay bilang paghingi ng tawad, papayagan kitang dalhin ang iyong mga tauhan kapag naibigay mo na ang iyong special ring. Ang pressure na nakapalibot kay Fabian ay nawala sa isang iglap. Kahit nagalit siya sa kondisyon ni Oscar na iligtas ang kanyang buhay kapalit ng kanyang mahalagang special ring, natatakot siyang tumanggi at alam niya na ang pagsang-ayon ay ang tanging paraan pasulong. Malubhang nasugatan ni Oscar si Guano sa isang simpleng pag-atake. Dahil si Fabian ay nasa parehong antas ni Guano, alam niyang ang paglaban ay magreresulta lamang sa isang katulad na kapalaran para sa kanya. Sa kabila ng kanyang nag-aalab na pagnanais na panatilihin ang special ring, natanggap ni Fabian ang kanyang kapalaran at inihagis ito kay Oscar. Pagkatapos ay tinipon niya ang kanyang mga angkan at mabilis na umatras. Nang mapansin niyang nakalok pa rin kay Severin ang nakamamatay na tingin ni Sean, nalaman ni Fabian ang iniisip ni Sean at agad siyang nag-ingat. Kailangan na nating umalis. Malaki ang posibilidad na maabot natin ang ating wakas dito kung hindi tayo magmadali at makaalis sa lugar na ito. Naikuyom ni Sean ang kanyang mga kamao sa puot at galit. Gusto niyang patayin si Severin, ngunit alam niyang walang tsansa na manalo kung malalampasan ang elder ng kanyang angkan. Isang huling makamandag na titig ang binaril ni Sean kay Severin at umalis sa panawagan ni Fabian at ng mga guards. Tanging ang Dayform sect at Grundy Uno sect na lang ang natitira sa Arctic Heights. Pinaikit ni Oscar ang kanyang mga mata sa nahihirapan pa ring si Guano at nagtanong sa nakakapangilabot na boses. Hindi ka pa ba nakapagdesisyon na humingi ng tawad? Kung ganoon nga, gagamit na lang ako ng lakas. Dahil sa lumalalang galit ni Oscar pati na rin sa lalong nakakasakal na pressure sa kanilang paligid, sa isang iglap ay namula ang mukha ni Guano. Ang kanyang katawan ay pumipintig sa sakit, ang kanyang espiritual na enerhiya ay humihina, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay mabilis na bumababa. Ang presensya ng isang Royal Paragon na matayog sa itaas niya ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod at naging sanhi ng panginginig ng kanyang mga binti.
Matapos huminga ng malalim, nilakasan ni Guano ang nakakatakot na pressure at sinabi. Mag-aalok ako ng isang espiritual na kayamanan kay Severin bilang tanda ng aking paghingi ng tawad, at sana ay sapat na ito upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Ang maasim na mukha na si Guano ay nagharap ng isang hugis kampanang espiritual na kayamanan. Ang kasing laki ng palad na silver bell ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan nito sa pamamagitan ng paglabas ng espiritual na enerhiya ng isang mababang kalidad na bagay. Nag-aatubili si Guano na nag-alok ng kampana. Bagaman ito ay isang mababang kalidad lamang na kayamanan na mas mababa kaysa sa mga relic ng Wildfire at ang Sky Soil Zenith na nakuha mo, sigurado akong magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Oscar sa gulat. Nabanggit lang ba niya ang mga relic ng Wildfire at ang elite quality treasure na kilala bilang Sky Soil Zenith? Sumugod siya nang matanggap ang pakiusap ni Miles para sa tulong, alam lamang na pinatay ni Severin ang Dayform sect na kababalaghan habang naghahanap ng kayamanan. Siya ay nasa dilim kung bakit ang lahat ng iba pang mga sekta ay tila nagpapakita ng labis na galit kay Severin. Mahihinuha sa mga salita ni Guano na kinuha ni Severin ang mana ng isang Royal Paragon bukod pa sa pag-angkin sa inaasam na Sky Soil Zenith. Nang makabawi si Oscar mula sa kanyang unang pagkabigla, humagalpak siya sa hindi mapigil ang pagtawa. Ha. Nagawa mong maging dakila ang Grundy Uno sect. Sa ilalim ng kanyang ngiti ay isang matinding pagkagulat. Alam niya na ang Wildfire ay isang maalamat na figurine na nang ibabaw sa South Sky libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang matagumpay na pagkuha ni Severin ng legacy ng Wildfire ay isang windfall para sa Grundy Uno sect. Noong nakaraan, nakita lang ni Oscar kay Severin ang potensyal na maabot ang antas ng isang Royal Paragon o higit pa doon. Gayunpaman, sa pag-aari ni Severin ng mga labi ng Wildfire, nakatitiyak si Oscar na malalampasan siya ni Severin sa hinaharap. Ang natatanging Chaos Constitution ni Severin, kapag pinagsama sa mga diskarte sa labanan ng Wildfire, ay isang kombinasyon na hindi kailanman inaasahan ng ordinaryong tao na maisip. Ang partikular na kahalagahan ay ang Sky Soil Zenith, isang elite quality na espiritual na kayamanan. Maging ang apat na pangunahing sekta sa South Sky ay nagtataglay lamang ng isang elite quality na espiritual na kayamanan bawat isa, na labis na pinahahalagahan na halos tiyak na masigasig silang binabantayan ng bawat kani-kanilang sekta. Nakakagulat, nakuha ni Severin ang isa para sa kanyang sarili. Ang pagkabigla na naramdaman ni Oscar ay may bahid ng inggit. Bumantong hininga siya, nangungulila sa sarili na pakiramdam niya ay natatabunan siya ng hindi kapani-paniwalang swerte ni Severin sa kabila ng mga taon at taon ng nakatuong pagsasanay. Sa huling pagtawa, ibinaling ni Oscar ang kanyang atensyon sa kampanang inialok ni Guano. Sa isang pitik ng kanyang palso, inangkin niya ang kayamanan at kinawian ang lalaki. Palalayain kita. Pwede ka nang umalis. Lumiwanag ang mukha ni Guano sa kaginhawaan. Dali-dali niyang ginamit ang kanyang divine sense upang magpadala ng mensahe sa kanyang mga kapwa-disipulo at tumakas kasama nila na parang isang grupo ng mga sugatang lobo. Dahan-dahang bumaba si Oscar matapos makitang umatras si Guano. Tinitigan niya si Severin na may matangkad na ngiti at sinabi, "Lagi kang puno ng sorpresa, Severin." Habang nagsasalita si Oscar, inihagis niya ang spatial ring ni Fabian at ang espiritual na kayamanan na inialok ni Guano kay Severin. Hindi man lang siya nag-abalang sumulyap sa mga ito. Malugod na tinanggap ni Severin ang dalawang bagay na may pasasalamat ng ngiti matapos marinig ang papuri na iyon. Lumapit sa kanila si Miles kasama ang mga nakapaligid na alagad at gumagalang kay Oscar. Pagbati, sect leader. Kinawian ni Oscar ang kanyang kamay bago hinarap si Miles at ang iba pang miyembro ng sekta. Kumpleto na ang ekspedisyon. Bumalik na tayo ngayon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, inabot ang langit, at hinayla ang isang ulap pababa mula sa kawalan. Ang mga disipulong natipon ay isa-isang bumangon sa hangin at umakyat sa ulap. Lumapit si Severin sa kanyang mga asawa at nagpahayag ng pasasalamat kina Raymond at Celeste bago sumama sa kanila sa ulap. Nang nakasakay na ang lahat, pinakawalan ni Oscar ang kanyang Royal Paragon aura at dinala ang lahat sa Arctic Heights sa isang kulay-kulay na bahaghari na guhit ng liwanag.
Sa lalong madaling panahon ay umalis ang Grundy Uno sect, si Tobias ay sumabog na may bigong galit at nakamamatay na layunin 10 milya ang layo mula sa Arctic Heights. Bakit? Bakit buhay ka pa? Pumwesto siya sa isang burol para saksihan ang labanan, at ang kinalabasan ay nag-iwan sa kanya ng galit. Ipinagpalagay niya na ang isang elder bawat isa mula sa Gars at ang Dayform sect ay sapat na upang aisil ang kapalaran ni Severin. Sa pinakakaunti, inaasahan niya na si Guano ay labis na nag-uudyok sa galit na kahit na ang intervention ni Oscar ay hindi magiging isang malakas na hadlang. Sa kanyang lubos na pagkadismaya, ang parehong elder ay nagpaubaya, na nagpapahintulot kay Severin na makatakas ng hindi nasaktan. Ang kaisipang iyon ay nag-alab ng isang alon ng kalungkutan sa puso ni Tobias. Sa ibang lugar, isang gusot na mukhang Sean ang yamakap sa kanyang hiniwang braso habang ang kanyang mga mata ay duguan sa sama ng loob. Napatingin siya sa direksyon na iniwan ni Severin at nagmura. Maghihiganti ako sa iyo balang araw dahil sa paghiwa mo sa braso ko. Nakita ni Fabian ang kababalaghan ng kanyang pamilya at nag-alok ng ilang salita ng kaliwan. Huwag mong hayaang masiraan ka nito. Ang iyong pangunahing prioridad ngayon ay ang makamit ang isang pambihirang tagumpay at pagalingin ang iyong nasugatan na braso. Sa susunod na 3 buwan, ang Starry Sky Battle Space ay mag-aalok sa iyo ng pinakamahusay na plataporma para sa paghihiganti. Huwag hayaang maubos ng galit ang iyong determinasyon. Bumangon ka at maghandang gawin ang iyong makakaya. Ang mga salita ni Fabian ay nagpasiklab ng tuso at hindi natitinag na pagpapasya kay Sean, na mariing tumango bilang tugon. Ang Starry Sky Battle Space ay isang malaking kaganapan na sumasaklaw sa buong South Sky. Bilang isang lihim na kaharian na higit na lumampas sa saklaw ng mga guho ng wildfire, ito ay isang yugto kung saan ang lahat ng mga kahangahangang tao sa rehiyon ay magsasama-sama, susubukan ang kanilang kakayahan, at maglalaban-laban para sa mga pagkakataon sa loob ng battle space pati na rin sa Blue Realm. Sa bagong natuklasang determinasyon, si Sean ay lumayo sa Arctic Heights, na nangakong maghihiganti kay Severin sa Starry Sky Battle Space. Nang makaalis na ang mga Gars, nakaramdam ng matinding pagkadismaya ang natitirang mga alila malapit sa bundok nang makita nila ang mabilis na pagtakas ni Severin.